Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3031. Ang hukbo ng Firewind Nation ay talagang agresibo sa oras na ito, sabi ni Bernard habang pinaputok ang kanyang baril. Monitor, bakit sa tingin mo bigla silang tumalikod at inatake tayo? Ano ang naging mali? Kung kami ay nalantad, ang unang makakatuklas sa amin ay dapat na mga tao mula sa Newcastle City. Dapat sila ang umatake sa atin. Paano ito naging hukbo ni Alex? Paano nila nakuha ang balita? Bakit pinili nilang tumalikod at atakihin tayo? Naguguluhang tanong ni Alvin. Matagal na silang nagtatago sa lugar na ito at laging maayos na nakatago ang kanilang kinaroroonan. Walang nakadiscover sa kanila. Pero ngayon, bigla silang na-expose. Bukod dito, ito ay sa pinakakritikal na sandali sa pinakadulo. Hindi mo-ari ni Elvin. Bukod dito, ang hukbo ni Alex ang umatake sa kanila. Ito ay mas mahirap maunawaan. Noong una, gusto nilang gamitin ang pag-atake ni Alex sa planeta ni Huang Feng para maakit ang atensyon ng Firewind Nation para makakumpleto sila ng sneak attack. Mas mainam kung sina Alex at Huang Feng ay nasa isang matinding labanan. Sa ganoong paraan, mas makakaakit sila ng atensyon mula sa Firewind Nation. Bukod dito, ang Firewind Nation ay patuloy na magpapadala ng mas maraming tropa sa planetang iyon. Pagdating ng panahong iyon, mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang hukbo na dapat umatake kay Wu Fan ay biglang tatalikod at aatake sa kanila. Ito ay hindi inaasahan. Bukod dito, napakalakas pa rin ang hukbo ni Alex dahil sa kanyang takot kay Huang Feng at sa kapangyarihan sa likod niya. Ang hukbo na orihinal na inihanda para kay Huang Feng ay darating na ngayon upang salakayin sila. Nagdulot ito ng matinding pressure sa mga tao mula sa Wind Nation. Ang dami mong tanong. Unfortunately, I can't answer any of them. Who knows kung paano kami nadiskubre ni Alex at kung bakit siya biglang nabaliw, Bernard said. Bagamat napakadelikado ng sitwasyon, si Bernard ay mukhang napakalmado. Una, nahaharap siya sa mas mapanganib na mga sitwasyon noon. Pangalawa, pagkaraan ng maraming taon, matagal na siyang walang malasakit sa buhay at kamatayan. Bilang isang sundalo, ang pagkamatay sa larangan ng digmaan ay isang karapat-dapat na kamatayan. Wala siyang dapat ikatakot o pagsisihan. I think the battle in front is a little tense. You go ahead and control the mecha, sabi ni Bernard matapos tingnan ang sitwasyon sa harap. Pwede ba? Naningkit ang mga mata ni Alvin. Sa totoo lang, mula nang matuto si Alvin kung paano mag-operate ng mecha, noon pa man ay gusto na niyang mag-operate ng mecha sa larangan ng digmaan. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, nakikinig sa mga salita ni Bernard, bibigyan niya siya ng pagkakataong ito. Kung ito ay isang tipikal na monitor ng klase, malinaw na imposibleng ayusin para sa isang tao na magpatakbo ng isang mecha. Gayunpaman, talagang espesyal si Bernard. Other things aside, maraming nasabi si Bernard sa team na kinabibilangan niya. Tsaka may mga mecha din ang team nila. Hanggat nagsalita si Bernard, hindi mahihirapan si Alvin na mag-operate ng mecha. Oo naman, Bernard said. Although hindi ka pa nag-aaral ng mecha for long, your skills are already good. Still, you need to be careful. After all, hindi ka pa nakakapag-opera ng mecha sa battlefield. May pagkakaiba pa rin ang actual battlefield at normal na drill. Alam ko, tumango si Alvin. Siyempre, alam niya na ang isang aktwal na labanan ay ilang beses na mas mapanganib kaysa sa karaniwang pagsasanay. Gayunpaman, hindi siya natakot. Kung siya ay natatakot, hindi siya nagkusa na pumunta at lumahok sa operasyong ito. Matapos maranasan ang nakaraang operasyon sa Firewind Country, si Alvin ay isa ng napaka-mature na mandirigma. Mahinahon, niyang kayang harapin ang lahat ng uri ng panganib sa larangan ng digmaan. Sa pahintulot ni Bernard, mabilis na inatasan si Alvin ng mecha. Ang mecha na ito ay hindi masyadong advanced, ngunit hindi ito napaka-atras na hindi ito magagamit. Matapos umakyat si Alvin at mag-explore saglit, pamilyar na siya sa paraan ng pag-opera nito. Bang! Nakontrol pa lang ni Alvin ang mecha para makailang hakbang nang may sumabog sa tabi niya.
Isang cannonball ang dumapo sa tabi niya, na ikinagulat niya. Pagkatapos noon, hindi mabilang na mga bala ang sumalubong sa kanya. Buti na lang at napakalakas ng surface defense ng mecha. Mahirap para sa mga ordinaryong bala na basagin ang ibabaw ng mecha. Kaluskos lang ang ginawa ng mga bala nang tumama sa mecha. Medyo nakaramdam ng kaba si Alvin nang maramdaman niyang nasa paligid siya. Gayunpaman, dahil narito siya, walang dahilan si Alvin para umatras. Natanggap niya ang utos ni Bernard na pumunta at sumuporta, kaya natural, hindi siya makapagtago rito at hindi makagalaw. Sa katunayan, sa larangan ng digmaan, ang mecha ang pangunahing target ng pag-atake para sa magkabilang panig. Ito ay dahil ang mecha ay may mahusay na mapanirang kapangyarihan. Bukod dito, maaari itong magbigay ng takip para sa iba pang mga sundalo. Mabangis ang firepower nito at malakas ang depensa nito. Ito ang dahilan kung bakit nakatagpo si Alvin ng maraming pag-atake nang siya ay dumating. Inactivate ni Arvin ang weapon system sa kanyang mech at nagpaputok ng baril sa hukbo ng Firewind Nation sa di kalayuan. Agad, ang mga sundalo ng Firewind Nation ay pinasabog sa hangin. Pagkatapos, nagsimulang gumamit si Arvin ng mga ordinaryong sandata para barilin ang mga nakapaligid na target, na nagdulot ng matinding pressure sa mga sundalo ng Firewind Nation. Ang batang ito ay talagang may talento sa pakikipaglaban. Kanina pa pinapansin ni Bernard ang sitwasyon ni Alvin. Pinapante niya sa harapan si Alvin para alalayan dahil nag-aalala siya. Gayunpaman, walang lugar na hindi mapanganib sa larangan ng digmaan. Bukod dito, hindi niya laging mapoprotektahan si Alvin dahil lang sa kanyang alagad. Kung iyon ang kaso, hindi kailanman magiging isang tunay na piling tao si Alvin. Ngayon, sobrang nasiyahan si Bernard sa performance ni Alvin. Medyo nagulat pa siya dahil sobrang ganda ng performance ni Alvin. Kahit na ang mga mandirigma na nakaranas ng daan-daang labanan ay maaaring hindi makatanghal ng kasing husay ni Alvin. Sarap na sarap si Bernard sa alagad niyang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bomba ang biglang lumipad at tumama sa mecha ni Alvin. Natigilan si Bernard. Pagkatapos noon, sa ilalim ng kanyang gulat at nag-aalalang titig, nahulog ang mecha ni Alvin. Noon, napansin niyang parang pinalibutan ng isang grupo ng mga sundalo ng Firewind Country ang mecha ni Alvin. Sumugod si Bernard nang walang pakialam sa sarili niyang kaligtasan, gustong iligtas si Alvin. Bagamat napakalakas ng kanyan, baka hindi nito kayang patayin si Alvin na nasa mech. Tutal, malakas pa rin ang depensa ng mech. Gayunpaman, kung ang ibang mga sundalo ng Firewind Nation ay palibutan siya, kung gayon si Alvin ay nasa tunay na panganib. Palibhas ay napapalibutan ng isang grupo ng mga kaaway at sa isang sitwasyon kung saan siya ay nasa lupa, kahit ang mech ay hindi magagawang protektahan si Alvin. Gayunpaman, bagamat gustong iligtas ni Bernard si Alvin, tila wala siyang kapangyarihan dahil napakalayo niya kay Alvin. Huli na para sumugod siya. Kabanata 3032. Nagpapanik din si Alvin sa mga sandaling ito. Ngayon pa lang ay nasa mood na siyang pumatay at nalulubog sa saya sa pagpapakita ng kanyang hindi magagapi na galing. Hindi niya akalain na tatamaan siya ng kanyan at matamba siya sa lupa. Mayroon ding ilang mga panloob na pagkakamali sa mech na nagpapahirap sa kanya na bumangon sa maikling panahon. Sa pagtingin sa siksikan ng mga sundalo ng Firewind Nation na palapit ng palapit, si Alvin ay nawalan ng pag-asa. Bagamat napakalakas ng isang mecha, hindi ito walang mga kapintasan, lalo na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nasira ang loob ng mecha, at nakahandusay pa rin ito sa lupa. Para itong higanteng baw ng pagong. Gayunpaman, gaano man katigas ang isang shell ng pagong, hindi ito magagapi. Maaari itong mapasok, at siya ay nakulong sa loob. Kung siya ay lumabas, siya ay ipapadala sa impyerno. Kung hindi siya lumabas, kapag pinalibutan siya ng mga taong iyon, mamamatay pa rin siya. Ano ang dapat kong gawin? Medyo nababalisa si Alvin, ngunit wala siyang maisip na solusyon. Ang kanyang mga kasama sa paligid ay mayroon ding sariling mga kalaban, kaya walang paraan upang magbigay ng labis na tulong. Para naman sa kanyang pinuno ng squad, ililigtas niya ito kapag nakita niya ang sitwasyong ito. Gayunpaman, ang dalawa ay napakalayo, at si Bernard ay walang kapangyarihan kahit na gusto niya. Kinuha ni Alvin ang baril sa tabi niya at handa na para sa huling labanan.
Kapag ang panlabas na shell ng mech ay nasira, pagkatapos ay maaari lamang niyang piliin na lumaban hanggang sa kamatayan. Kung tungkol sa pagsuko, hindi niya naisip iyon. Bukod dito, sa kanyang mga nakaraang aksyon sa Fiery Wind Nation, kung siya ay sumuko sa pagkakataong ito, ang naghihintay sa kanya ay tiyak na hindi magiging isang magandang wakas. Gayunpaman, nang ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation ay sumugod sa mech ni Alvin at nagsimulang salakayin ito ng marahas sa pagtatangkang hulihin o patayin si Alvin sa mech, isang mech ang biglang lumitaw sa gilid. Ang malaking mech ay sumipa gamit ang kanyang binti, at sa isang iglap, 20 hanggang 30 tao ang pinalipad. Pagkatapos, nagsimulang bumaril ang mech sa mga nakapaligid na sundalo ng Fiery Wind Nation, at patuloy na maririnig ang mga hiyawan. Napatingin si Alvin kay mech na biglang sumulpot na nagtataka. Gayunpaman, ang hitsura ng mech ay medyo hindi pamilyar sa kanya. Noong pinipili niya ang mech kanina, hindi niya ito nakita. Gayunpaman, anuman ang mangyari, nailigtas siya ng kabilang partido at pinaputukan ang hukbo ng Firewind Nation. Obviously, magkampihan sila. Hindi na nag-abalang alamin ni Arvin ang tiyak na pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago. Paano siya magkakaroon ng napakaraming oras para mag-isip ng mga hindi mahalagang bagay? Matapos harapin ng mecha na biglang sumulpot ang panganib sa harap ng mecha ni Alvin, tumingin ito sa direksyon ni Alvin. Agad namang nagpapasalamat si Alvin sa isa sa loob ng kanyang mecha. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng dalawang partido ay medyo malayo, at ang mecha ay napakataas na maaaring hindi ito makita ng kabilang partido. Pwede mo bang ayusin ang mecha mo? Habang nag-iisip si Alvin kung nakikita ba ng kabilang partido ang kanyang ekspresyon, may biglang nagmula sa kanyang communicator. Natigilan si Alvin noong una, ngunit mabilis siyang nag-react. Dapat ang may-ari ng boses na ito ang may-ari ng mech na nasa harap niya. Itinuring ni Alvin ang kabilang partido bilang isa sa kanya, kaya hindi malaking bagay para sa kabilang partido na makontak siya sa pamamagitan ng tagapagbalita. May mga parteng nasira, pero dapat kayang ayusin, sagot ni Alvin habang inaayos ang mga panloob na bahagi ng mecha. Dati, hindi lang nag-practice si Alvin kung paano mag-operate ng mecha. Natutunan din niya kung paano mag-ayos ng mecha. Sa katunayan, ang bawat operator ng mecha ay may ilang karanasan kung paano ayusin ang isang mecha. Kung tutuusin, kapag nasa battlefield sila, maaaring masira ang mecha kapag nasira. Hindi sa lahat ng oras makakasama nila ang mekaniko. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang malaman ang ilang mga paraan ng pagkumpuni. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing kakayahan ay magpatakbo ng isang mecha. Bagamat maaari silang mag-ayos ng isang mecha, maaari lamang nilang gawin ang mga simpleng pag-aayos. Wala silang magawang masyadong komplikado. Sa kabutihang palad, kahit na tila malubha ang pinsala sa mecha ni Alvin, hindi ito masyadong mahirap ayusin. Sa kakayahan ni Alvin sa pag-aayos, kaya pa niya itong ayusin. Sige, ayusin mo muna. Tutulungan kitang magbantay dito, sagot ng mecha na sumugod para iligtas si Alvin. Salamat. Nagpasalamat si Alvin sa kanya. Nagtagal ang pag-aayos ng isang mecha. Sa panahong ito, karaniwang walang kakayahan si Alvin na protektahan ang sarili. Malinaw, sa sitwasyong ito ay pinakamahusay na kung may maaaring magprotekta sa kanya. Kuya, saang brigada ka galing? Parang hindi ko pa nakita ang mecha na ito, sabi ni Alvin habang inaayos ang kanyang mecha. Hindi siya nagdududa sa mecha sa harap niya. Totoong iniligtas lamang ng isa ang kanyang buhay, kaya wala siyang dahilan upang pagdudahan ang isa pa. Hinihiling niya lang na makausap ang isa at mapalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ng isa ang kanyang buhay, at nagpakita ng pambihirang lakas. Natural na gustong malaman ni Alvin ang tungkol sa isa pa. Bago lang ako dito, ganoon din ang mecha, sagot ng tao habang nakikipaglaban. Kalmado ang tono niya, kahit na inatake siya ng maraming kalaban, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot o kaba. Ang taong nagligtas kay Alvin ay si Huang Feng. Natural na gusto ni Huang Feng na mapanatili ang balanse ng eksena at ayaw niyang masyadong mabilis na matalo ang Fengli Nation. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumayo sa panig ng Fengli Nation at tulungan silang lumaban. May mecha sa storage box. Hindi pa ito ginamit ni Huang Feng noon, kaya sa oras na ito,
inilabas na lang niya ito at pumasok sa mecha para tangkilikin ito. Kung tungkol sa katotohanan na ang mecha ay nakakuha ng mas maraming firepower at mas mapanganib, walang pakialam si Huang Feng. Ito ay dahil naglagay siya ng isang maliit na porma sayon sa ibabaw ng mecha, na lubos na nagpalakas sa depensa ng mecha. Sa makatuwid, kahit na ang mecha ni Huang Feng ay tinamaan ng maraming pag-atake ngayon, hindi ito nasira. Kung bakit niya iniligtas si Alvin, hindi dahil nakilala ni Huang Feng si Alvin. Nagkataon lang. Nandito lang siya at na-encounter ang bagay na ito. Ang pagligtas kay Alvin ay kaginhawaan lamang. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pumatay ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation saan man siya pumunta, kaya walang gaanong pagkakaiba. May mga pagdududa si Alvin sa kanyang puso. Bago dito, ito ba ay mga reinforcements? Kung gayon bakit hindi lumitaw ang iba pang mga reinforcement? Gayunpaman, si Alvin ay isa lamang hamak na sundalo. Hindi niya alam ang tungkol sa mga usapin ng nakatataas na echelon. Marahil ang bagong mecha na ito ay nakatago sa isang lugar noon at ngayon lamang lumitaw na ang labanan ay sumiklab sa isang malaking sukat. Kaya naman hindi na masyadong pinag-isipan ni Alvin. Makalipas ang halos 10 minuto, inayos na ni Alvin ang mecha at sinabi kay Huang Feng, "Sige, makakasama ulit ang partner ko sa labanan." Habang nagsasalita siya, pinaandar ni Alvin ang mecha para tumayo mula sa lupa at sinubukang magpaputok ng baril sa di kalayuan. Sa isang boom, isang malaking pagsabog ang naganap sa target, na nagdulot ng malaking bilang ng mga nasawi. Bumalik sa normal ang mecha ni Alvin. Kabanata 3033. Napakataas ng kakayahan ni Alvin sa pakikipaglaban. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon na mamuno sa isang mech sa larangan ng digmaan, na isagawa niya ang lahat ng uri ng mga aksyong labanan ng maayos. Hindi umalis si Huang Feng pagkatapos bumalik sa normal ang mech ni Alvin. Sa halip, lumaban siya sa tabi ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, saan man siya pumunta, pinatay niya ang kaaway. Nakita niyang hindi masama si Alvin, kaya nagpasya siyang huwag nang umalis at nanatiling upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Umaasa rin si Alvin na hindi umalis si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, iniligtas lang siya ni Huang Feng. Bukod dito, napakalakas ng combat power ni Huang Feng. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makipagkampi sa isang malakas na tao? Sa ganitong mapanganib na larangan ng digmaan, ang pagkakaroon ng isang malakas na kaalyado bilang isang teammate ay malinaw na isang mas mahusay na paraan upang matiyak ang kaligtasan ng isang tao. Nagtulungan sina Huang Feng at Alvin at tinakpan ang isa't isa. Mabilis silang nakahanap ng tacit understanding. Ang dalawa sa kanila ay parang dalawang Diyos ng digmaan, na nakatayo sa larangan ng digmaan. Sinumang maglakas loob na lumapit ay tinataboy ng dalawa. Higit na nakilala ni Huang Feng ang lakas ni Alvin, at sinasadya niyang pinrotektahan si Alvin. Dahil sa sobrang tapang nilang dalawa, naging tinak sila sa mata ng mga tao ng Fiery Wind Nation. Maraming mga pag-atake na nakatutok sa kanila, kaya ang dalawa sa kanila ay lubhang mapanganib sa oras na ito. Sa mga pag-ataking ito, nagkaroon ng maraming mabibigat na firepower. Sa tuwing nangyari ito, si Huang Feng ay karaniwang nagdadala ng matinding pinsala. Bagamat hindi masama ang mech ni Alvin, limitado rin ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol. Kung ito ay tumagal ng masyadong marami at masyadong maraming mabangis na pag-atake, ito ay magiging lubhang mapanganib. Sa kabilang banda, iba ang mecha ni Huang Feng. Kahit na ang kanyang mecha ay hindi magagapi, si Huang Feng ay nag-set up ng isang defensive formation sa ibabaw ng kanyang mecha. Ito ay lubhang nadagdagan ng defensive power ng kanyang mecha. Bagamat nakaranas ito ng maraming pag-atake, hindi ito nagdusa ng labis na pinsala. Nakita ni Alvin ang lahat ng ginawa ni Huang Feng. Malaki ang pasasalamat niya kay Huang Feng. Sa pangkalahatan, ang mecha ay lubhang nakamamatay sa larangan ng digmaan, ngunit sila rin ay lubhang mapanganib. Normal lang sa mecha na masira o mamatay ang mga sundalo sa mech. Pagkatapos ng lahat, sila ay mas madaling mga target. Kaya naman, nang dumating si Alvin para i-operate ang mech, handa na siyang masugatan o masakripisyo man lang. Gayunpaman, ngayong tinulungan siya ni Huang Feng na kunin ang halos lahat ng pinsala, ang kanyang kaligtasan ay lubhang nadagdagan. Habang pinasasalamatan si Huang Feng, nagulat din si Alvin sa mga defensive capabilities ng mech ni Huang Feng.
Bagamat hindi niya nakilala ang mech ni Huang Feng, alam niya na ang isang mech na nilikha gamit ang kasalukuyang teknolohiya ay hindi dapat magkaroon ng ganoon kalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Nakita ni Alvin ng sariling mga mata ang lakas ng putok na nalabanan ng mech ni Huang Feng sa panahong ito. Gayunpaman, sa ilalim ng napakaraming firepower, ligtas at maayos pa rin ang mech ni Huang Feng. Hindi nito maiwasang mabigla si Alvin. Anong klaseng mech ito? Bakit ang lakas ng depensa nito? Pagtataka ni Alvin. Gayunpaman, halatang hindi niya makuha ang sagot dahil kahit si Huang Feng mismo ay hindi alam. Bukod dito, malinaw na walang oras para makipag-chat sa larangan ng digmaan. Nagpatuloy ang labanan. Sa di kalayuan, nakita ni Bernard na talagang milagrong tumayo si Alvin at nabawi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Habang natutuwa siya ay medyo nagulat din siya. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Alvin, ngunit mas mabuti na magaling si Alvin. Nakahinga siya ng maluwag. Habang masaya si Bernard, hindi ganoon kasaya si Alex. Noong una, naisip ni Alex na sa lakas ng kanyang mga nasasakupan at sa biglaang pag-atake, sapat na ito para sirain ang hukbo ng Fan Nation sa kanyang harapan. Gayunpaman, halatang nagkamali siya sa pagkalkula. Una sa lahat, hindi nagtagumpay ang kanyang sorpresang pag-atake. Natuklasan na sila ng kalaban bago nila makumplito ang pagkubkob. Sa halip, inatake muna nila ang mga ito. Bilang karagdagan, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ng hukbo ng Fender Nation ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang hukbo ng Fender Nation ay nagpakita ng napakataas na antas ng disiplina sa pakikipaglaban, na naging dahilan ng kanyang ideya na madaling mapuksa ang hukbong ito. Sir, may team na papalapit sa battlefield. Sa oras na ito, dumating ang nasasakupan ni Alex upang magsumbong sa kanya. Aling pangkat ng pangkat? Tanong ni Alex. Nanggagaling sila sa direksyon ng Newcastle City. Dapat silang maging City Guard Force ng Newcastle City, sabi ng subordinate. Sila na. Kumunot ang noo ni Alex. Sa katunayan, naisip na niya ang sitwasyong ito bago siya umatake. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Newcastle City. Napakatindi ng labanan na kung hindi bingi o bulag ang mga taga Newcastle City, tiyak na natuklasan nila ang sitwasyon dito. Dati, nang magpasya si Alex na gumawa ng isang hakbang laban sa hukbo ng Fan Nation, hindi niya ipinaalam ang Newcastle. Sa halip, gusto niyang tapusin ang labanan dito sa lalong madaling panahon. Una, gusto niyang kunin ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili. Pangalawa, hindi magkampi ang City Guard ni Newcastle at ang City Guard ni Alex. Natural, ayaw ni Alex na ibahagi ang ganitong uri ng kredito sa mga tao ng kalabang paksayon. Alam ni Alex na ang Newcastle City ay gagawa ng hakbang pagkatapos magsimula ang labanan. Gayunpaman, naisip niya na hanggat mabilis siyang kumilos, ang labanan ay matatapos na sa oras na dumating ang mga tao ng Newcastle City. Pagkatapos, ang kanilang ideya ng pagbabahagi o pagnanakaw ng kredito ay hindi maisa sa katuparan. Gayunpaman, minaliit ni Alex ang kapangyarihan ng hukbo ng Fan Nation. Dahil dito, hindi pa niya natatapos ang laban dito nang dumating ang koponan ng Newcastle City. Gusto talaga ni Alex na pigilan ang koponan ng Newcastle City na makisali. Naniniwala siya na hanggat binibigyan pa siya ng kaunting panahon, maaari niyang ganap na sirain ang hukbo ng Fan Nation gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Gayunpaman, wala siyang dahilan para pigilan ang koponan ng Newcastle City na lumapit. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula rin sa Blazing Wind Nation. Bukod dito, ito ang labas ng Newcastle City. Ang hukbo ng Newcastle City ay may higit pang dahilan upang makisali. Hayaan mo na sila, sabi ni Alex sa kanyang mga nasasakupan. Gayun din, sabihin sa mga tao sa harapan na pabagalin ang kanilang mga pag-atake. Dahil ang mga tao mula sa Newcastle City ay hindi makapaghintay na makakuha ng bahagi ng kredito, pagkatapos ay hayaan silang manguna. Oo, sagot ng subordinate, saka umalis para ipasa ang utos. Tumingin si Alex sa battlefield na nasa harapan niya na may malamig at malupit na ekspresyon. Dahil ang mga tao ng Newcastle City ay nagpumilit na makibahagi, kung gayon bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito upang harapin ang isang matinding dagok sa hukbo ng Newcastle City. Hayaan silang lumaban sa hukbo ng Fan Nation. Sa ganoong paraan, makakamit niya ang mga benepisyo.
Hindi lamang niya magagawang sirain ang hukbo ng Fan Nation, ngunit masisira rin niya ng husto ang lakas ng Newcastle City. Pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kabanata 3034. Nagbukas ng landas ang mga tauhan ni Alex, at matagumpay na nakapasok sa larangan ng digmaan ang mga tao mula sa Newcastle. Ang koponan mula sa Newcastle ay pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Collison. Isa siyang mahalagang figure sa Newcastle. Siya ay nasa hukbo sa mahabang panahon, ngunit hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon upang mamuno sa isang labanan. Ngayon, nabalitaan niya na mayroong pananambang ng hukbo ng Wind Nation sa labas ng lungsod, at ang ilan sa kanilang mga tao ay nakipaglaban din sa kanila, kaya nagboluntaryo siyang manguna sa isang koponan. Noong una, hindi alam ng mga taga-Newcastle na ang hukbo ng Wind Nation ay nakahiga sa pagtambang sa labas ng kanilang lungsod. Hindi rin nila akalain na matutuklasan ni Alex, isang outsider, ang hindi nila napansin. Matapos itong matuklasan, hindi man lang niya sila pinansin bago salakayin ang hukbo ng Wind Nation. Sa mata ng mga tao ng Newcastle, ang gayong pagkilos ay walang alinlangan na isang sampal sa mukha at isang pagnanakaw ng kanilang kredito. Paano makakatuklas si Alex ng isang kaaway na hindi nila natuklasan sa Newcastle? Paano kaya iyon? Hindi ba nito gagawin ng mga tao ng Newcastle na tila walang kakayahan at isang sampal sa mukha? Bagamat totoo na hindi pa nila nadidiscover ang kalaban noon, iyon ay kanilang sariling negosyo. Hindi na kailangang mag-alala ni Alex tungkol dito. Dagdag pa, hindi inisip ng mga tao ng Newcastle na magtatagumpay ang hukbo ng Wind Nation. Kahit na hindi pa sila natuklasan ni Alex ng maaga at pinahintulutan ang hukbo ng Wind Nation na salakayin ng Newcastle, magagawa pa rin ng Newcastle na manalo at talunin ang hukbo ng Wind Nation. Sa makatuwid, sa mga mata ng mga tao ng Newcastle, si Alex ay nakikigulo at nagnanakaw ng kanilang kredito. Ang Newcastle at ang Dawes faction na kinabibilangan ni Alex ay wala sa parehong panig sa simula. Ngayon na ang mga aksyon ni Alex ay napakatalino, paano ang mga tao ng Newcastle ay uupo na lamang at walang gagawin? Sa makatuwid, mabilis silang nagpasya na magpadala ng isang hukbo upang lumahok sa labanang ito. Bago matapos ang laban, gusto nilang bawiin ang kredito na sa kanila kay Alex. Si Collison, na naging hukbo sa loob ng maraming taon, ay angkop na angkop para sa tungkulin ng commander. Bagamat kulang si Collison sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, siya ay nasa hukbo ng maraming taon. Nadama ng lahat na tiyak na marami siyang natutunan at may kakayahang mag-utos. Bilang karagdagan, siya ay nasa hukbo sa loob ng maraming taon, kaya mayroon siyang mahusay na network ng mga kontak sa hukbo. Sa makatuwid, ang tungkulin ng commander ay inalis niya sa huli. Ipinagmamalaki ni Collison ang kanyang sarili. Tulad ng maraming tao sa Newcastle City, hindi niya sineseryoso ang hukbo ng Windy Nation. Ito ay hindi walang dahilan, dahil sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng maraming salungatan sa pagitan ng dalawang bansa, at karamihan sa mga ito ay natapos sa tagumpay ng Blazing Wind Nation. Sa makatuwid, ang mga tao ng Blazing Wind Nation ay may malaking psikolohikal na kalamangan sa mga tao ng Windy Nation. Ganon din si Collison. Sa makatuwid, bagamat walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban si Collison, tiwala pa rin siya sa kanyang misyon sa pagkakataong ito. Inaasahan niyang manalo sa laban na ito para magamit niya ang kreditong ito para madagdagan pa ang kanyang mga balikat. Bilasan mo, bilasan mo. Napakaduwag ng mga bastos na yan para labanan ang mga mamamayan ng Wind Nation. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mga tunay na lalaki at kung ano ang mga tunay na sundalo. Sabi ni Collison sa mga subordinate niya. Sa palagay ni Collison, ang pagkilos ni Alex na gumawa ng inisyatiba na talikuran ang landas ay nangangahulugan na siya ay masyadong duwag upang labanan ang mga tao ng Wind Nation ng direkta. Kaya naman, nang makita niya ang kanyang mga reinforcements, nagkusa siyang isuko ang posisyon sa kanyang harapan. Ang pagkilos na ito ay nagparamdam kay Collison ng labis na paghamak. Ito ay hukbo lamang ng Wind Nation. Parang hindi sila nakalaban noon. Ano ang dapat katakutin? Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Ngayong umatras na ang mga tauhan ni Alex, dumating na ang kanilang pagkakataon. Si Collison ay orihinal na dumating upang agawin ang kredito. Ngayong nagkusa na si Alex na isuko ang posisyon, natural na hindi siya magiging magalang.
Kaya naman, hindi na inisip ni Collison at itinulak pasulong ang kanyang mga tauhan para palitan ang orihinal na posisyon ni Alex. Boom! Ang mga tauhan ni Collison ay kagagaling lang sa posisyon at hindi man lang nakita ng malinaw ang sitwasyon nang sila ay inatake ng hukbo ng Wind Nation. Hindi naman nagulat o natakot si Collison dito. Sa halip, ngumisi siya. Walang silbi ang lumaban. Mamamatay kayong lahat dito ngayon sa kamay ko. Sa opinyon ni Collison, ang dahilan kung bakit ang mga tao ng Wind Nation ay umaatake ng napakabangis ay dahil napagtanto nila na sila ay napapalibutan. Siguradong nawala na sila ng pag-asa at gustong lumaban hanggang kamatayan para makawala sa pagkakakulong. Saka lamang sila magkakaroon ng kislap ng pag-asa para mabuhay. Gayunpaman, hindi isinapuso ni Collison ang ganitong uri ng pagtutol. Inasahan na niya ito. Kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng communication device. Lahat, manatiling kalmado. Napaligiran na ang mga tao ng Fengtian Nation. Mamamatay silang lahat ngayon. Ito na ang kanilang huling pakikibaka. Hanggat nagtitiyaga tayo, sila ang mamamatay. Panipi, medyo mabisa ang sinabi ni Collison. Ang mga sundalo, na sa una ay medyo naguguluhan, ay huminahon. Higit pa rito, nagkaroon sila ng psikolohikal na kalamangan kapag kaharap ang hukbo ng Wind Nation. Kaya naman, mabilis silang kumalma at nagsimulang mag-counter-attack. Tuwang-tuwa si Collison nang makita niya ang eksenang ito. Sa kanyang opinyon, hindi kakayanin ng hukbo ng Wind Nation ang pag-atake ng kanyang hukbo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi kung ano ang naisip niya. Ang hukbo ng Wind Nation na nauna sa kanya ay napakatatag. Hindi sila natarante kahit kaunti sa harap ng kanyang pag-atake. Sa halip, napakahusay nilang lumaban. Nagulat ito ng kaunti kay Collison, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Inutusan na lang niya ang kanyang mga tropa na palakasin ang kanilang mga atake. Hindi siya naniniwala na ang hukbo ng Wind Nation ay makakatagal sa ilalim ng kanyang mabangis na pag-atake. Si Alex ang pinakamasaya nang makita niya ang sitwasyong ito. Hindi niya gusto ang magkabilang panig. Kaya't mas matindi ang kanilang pag-aaway, mas mabuti. Noon lamang niya magagawang linisin ang kalat at aanihin ang pinakamaraming benepisyo. Go on, go on. It's best if you destroy this place, panunuyan ni Alex. Narinig na niya noon si Collison. Wala siyang gaanong kakayahan, ngunit magaling siyang magsalita. Sa pagkakataong ito, hinayaan na siya ng mga tao ng Newcastle na mamuno sa koponan. Hindi alam ni Alex kung ano ang iniisip nila, ngunit nang malaman niya na ang namumuno sa koponan ay si Collison, alam na niya na ang hukbo ng Newcastle Nation ay hindi magiging katapat para sa hukbo ng Wind Nation. Ito ay dahil ngayon lang niya naranasan ang lakas ng hukbo ng Wind Nation. Talagang hindi sila isang ordinaryong hukbo ng Wind Nation. Napakalakas nila. Sa husay ni Collison at sa lakas ng kanyang tropa, imposibleng manalo sila. Malaki ang tiwala ni Alex dito. Kabanata 3035. Kinabahan at natatakot si Collison. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, nahirapan siyang kumalma. Noong una, naisip niya na walang anumang aksidente sa labanang ito at ang kanyang koponan ang magiging huling mananalo. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay nabuo ng iba sa kanyang naisip. Inakala ni Collison na madali niyang matatalo ang hukbo ng Fender Nation, ngunit pagkatapos ng pag-atake, sila ay napakatyaga at determinado sa kanilang counterattack. Bukod dito, ang hukbo ng Fender Nation ay hindi kasing mahina gaya ng naisip niya. Nang makita ito, naging pangit ang ekspresyon ni Collison. Dapat malaman na bago umalis sa lungsod, naglabas siya ng isang utos ng militar, na ginagarantiyahan na siya ay tiyak na mananalo sa pagkakataong ito. At saka, nakatingin sa likod ang team ni Alex. Bagaman ang magkabilang panig ay mula sa parehong bansa, hindi sila mula sa parehong pangkat. Naniniwala si Collison na tiyak na papayag si Alex na makita siyang magpakatanga, at matutuwa siyang makita ito. Ito ay natural na ginawa Collison lubhang hindi nasisiyahan at hindi masaya. Ito ay isa sa kanyang kakaunting pagkakataon na mamuno ng isang hukbo ng mag-isa, at ito rin ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanya na magtanghal. Kung magugulo siya sa pagkakataong ito, malaki ang epekto nito sa kanyang kinabukasan. Sa makatuwid, ang operasyong ito ay maaari lamang magtagumpay at hindi mabibigo. Bahala ka, bawal umatras. Kung may umatras, papatayin ko.
sabi ni Collison sa mga subordinate niya na may masamang ekspresyon. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Hindi niya matanggap ang kabiguan. Kahit na kailangan niyang magbayad ng masakit na presyo, kailangan niyang manalo. Kung tutuusin, hindi naman siya ang namamatay. Matapos matanggap ang utos, ang mga nasasakupan ni Collison ay nagngangalit na lamang at nagpupursige. Sa katunayan, pagkatapos makaharap ang mabangis na pag-atake ng hukbo ng Fender Nation, umaasa silang makatanggap ng mga reinforcement o makatanggap ng utos na umatras. Pagdating ng mga sundalong ito, nakita na nila ang team ni Alex. Sa makatuwid, ito ang sariling hukbo ng Fiery Wind Nation. Sa puso ng mga ordinaryong sundalo, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga paksayon. Ang alam lang nila ay magkakampi ang lahat. Kaya naman, nang malaman nilang malapit ang grupo ni Alex, naisip na lang nila na may malapit silang kakampi. Ngayong nahihirapan na sila, natural na umaasa silang may kakampi sila. Gayunpaman, ang kanilang pag-asa ay nasira. Ang mga kaalyado sa kanilang mga mata ay hindi dumating upang tumulong, at ang kanilang commander ay walang kahit kaunting intensyon na humingi ng tulong. Alam nilang may mga kakampi sila sa kanilang tabi, ngunit hindi sila makakuha ng anumang suporta. Maaaring isipin ng isa kung gaano sila kalungkot ngayon. Kung tungkol sa pag-urong, iyon ay mas wala sa tanong. Hindi lang walang balak umatras si Collison, dinagdagan pa niya ang intensity ng kanyang mga atake. Sa utos na nasa harapan nila, kahit ayaw ng mga sundalong ito, matatanggap lang nila. Sa lakas ng loob sa panganib na madagdagan ang kanilang pagkatalo, hinanda nila ang kanilang mga sarili at nagpatuloy sa pag-atake. Kasabay nito, sa panig ng Fan Nation, ang lahat ng mecha at marami sa mga frontline team ay nakatanggap din ng mga utos na isagawa ang operasyon ng pagputol ng ulo. Kung kaharap lang nila ang tropa ni Collison, may tsansa pang manalo ang tropa ng Fender Nation. Gayunpaman, malinaw na alam nila na ang kalaban na kanilang kinakaharap ay hindi lamang ang mga tropa ni Collison, kundi pati na rin ang mga tropa ni Alex, pati na rin ang iba pang tropa mula sa Newcastle City. Kaya pala hindi pa umaakyat ang ibang tropa. Gayunpaman, sila ay malapit, kaya ang mga commander ng Fender Nation ay kailangang pag-isipang mabuti. Dahil doon, kinailangan nilang manalo sa laban kay Collison sa pinakamababang halaga. Doon lamang sila magkakaroon ng lakas at kakayahan upang harapin ang paparating na labanan. Bilang miyembro ng Mecha Troops, natural na natanggap ni Alvin ang utos. Para naman kay Huang Feng, na sumusunod sa tabi niya, dahil hindi siya kabilang sa battle order ng Fender Nation, hindi siya nakatanggap ng anumang utos. Gayunpaman, naputol na niya ang sistema ng komunikasyon ng Fender Nation, kaya malinaw na alam niya ang bawat order na natanggap nila. Matapos matanggap ang utos, natural na sumugod si Alvin patungo sa tropa ng Fiery Wind Nation kasama ang kanyang mga kasama. Kahit na ito ay lubhang mapanganib, walang panganib sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, hindi siya natatakot dito. Saglit na nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit sumugod din siya kasama ang mga frontline na tropa ng Fender Nation. Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, dehado pa rin ang tropa ng Fender Nation. Bagamat hindi sila dehado sa pakikipaglaban sa mga tropa ni Collison, hindi lang ang mga tropa ni Alex, pati na ang mga tropa ng Newcastle City, ang nandito. Sa makatuwid, bago dumating ang mga reinforcement ng Fender Nation, nasa panganib sila. Malinaw na hindi kayang panuurin ni Huang Feng na nolipol ang tropang ito ng ganoon lang. Hindi nagulat si Alvin nang makitang sinusundan sila ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isa rin sa kanila. Ngayong inutusan sila ng mga nakatataas na sisingilan at patayin ang pinuno ng kaaway, natural lang na susundan sila ni Huang Feng. Nakita rin ni Collison na sumugod ang mga tropa ng Fender Nation. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala. Sa loob-loob niya, hindi niya akalain na matatalo siya, mamatay pa siya rito. Bagamat sila ay talagang nasa kaunting problema, hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Iyon talaga ang nangyari. Bagamat gusto ng tropa ng Fender Nation na tapusin ang labanan kay Collison sa pinakamababang posibleng halaga, hindi tanga si Collison. Pinalakas pa niya ang sarili niyang proteksyon. Kaya naman, pagkaraang sumugod sandali ang execution team ng Fender Nation, nakatagpo sila ng malaking suliranin. Kasalukuyan silang nakapin down sa larangan ng digmaan at hindi makamove forward,
lalo pa magsagawa ng anumang uri ng pagpatay. Gusto mo bang patayin ang commander ng kalaban at kumita ng merito? Nakipag-ugnayan si Huang Feng kay Alvin sa pamamagitan ng communication device. Oo naman, sumagot si Alvin kay Wu Fan sa pamamagitan ng communication device pagkatapos magpadala ng mecha mula sa Fiery Wind Nation na lumilipad sa isang shot. Kung gusto mo, sumunod ka sa akin at makinig sa mga utos ko. Huwag kang mag-alala tungkol sa kahit ano pa, sabi ni Huang Feng sa pamamagitan ng communication device. Okay, pagkatapos ng nakaraang labanan, malaki na ang tiwala ni Alvin kay Huang Feng. Dahil sinabi iyon ni Huang Feng, natural na pinili niyang makinig sa mga utos ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nanguna si Huang Feng at sumunod si Alvin sa likuran. Ang dalawang mecha ay humiwalay sa pangunahing hukbo at nagtungo sa pangunahing general ng Fender Nation, si Collison. Sa harap ni Huang Feng, si Alvin ang namamahala sa pagwawali sa likuran at pagflankang. Hindi man nagtagal ang pagsasama ng dalawa, ngunit mayroon na silang magandang pagkakaintindihan sa isa't isa. Ang lahat ng mga kaaway na lumapit sa kanila at nagpuntirya sa kanila ay hindi nakikita. Pinaandar nilang dalawa ang kanilang mecha at tuloy-tuloy na umaban. Ang kanilang mga aksyon ay napakabigla sa pagkapatas sa larangan ng digmaan at madaling nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig. Silang dalawa ang naging focus ng magkabilang panig. Kabanata 3036. Atake. Pindutin ang dalawang mecha sa lahat ng iyong lakas. Utos ni Collison. Obviously, napansin din niya ang mga kilos ni Huang Feng at Alvin. Wala siyang choice kundi gawin iyon. Habang ang iba pang mechas mula sa Fengli Nation ay nagtatanggol sa kanilang mga posisyon at nagtatanggol sa defensive line, tanging sina Huang Feng at Alvin lang ang humiwalay sa kanilang mga sarili mula sa pangunahing grupo at patungo sa kanila. Bukod dito, ang mga mecha ay malalaki at kapansin-pansin sa larangan ng digmaan. Dahil dito, sina Huang Feng at Alvin ay natural na mas kapansin-pansin. Natural na hindi papayag si Collison sa 2 taong ito na humiwalay sa pangunahing grupo at halatang papunta sa kanya. Siyempre, hindi rin naman siya natakot, dahil hindi niya akalain na maaaring magdulot ng anumang pananakot sa kanya ang 2 taong ito. Sa utos ni Collison, pinaputukan ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation sina Huang Feng at Alvin. Gayunpaman, karamihan sa pinsalang dulot ng mga pag-ataking ito ay hinarang ni Huang Feng na naniningil sa harap. Hindi naman masyadong tinamaan si Alvin na nasa likod niya. Ang mecha ni Huang Feng, na maraming natamaan, ay hindi nawasak gaya ng inaasahan ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation. Sa halip, nagpatuloy ito sa pagsulong na parang walang nangyari, patungo sa kampo ng Fiery Wind Nation. Paano naging ganito? Bakit ang mecha na iyon ay ganap na maayos pagkatapos na atakehin ng napakaraming firepower? Napuno ng kalituhan ang isip ni Collison nang makita niya ang eksenang ito. Hindi nakilala ni Alvin ang modelo ng mecha ni Huang Feng, ngunit nakilala ito ni Collison. Ito ay dahil ang mecha na iyon ay binuo ng Fiery Wind Nation. Ito ay medyo bagong modelo ng mecha. Kung ito ay sa mga tuntunin ng depensa o pag-atake, ito ay higit na napabuti kumpara sa nakaraang modelo ng mecha. Alam ito ni Collison. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahalagang figure sa militar ng Newcastle City. Gayunpaman, gaano man kahusay ang performance ng mecha na ito, hindi nito maaaring baliwalain ang lahat ng pag-atake, lalo na kapag itinutuon nila ang lahat ng uri ng mabibigat na firepower. Logically speaking, hindi dapat makayanin ng mecha na ito ang mga ganitong pag-atake. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga pag-atake na inaakala niyang buong tiwala niya ay parang mga kilati ng damapos sila sa mecha ni Huang Feng. Hindi sila maaaring magdulot ng anumang pinsala sa mecha ni Huang Feng. Hindi lamang patuloy na umabant ang mecha, patuloy din itong umatake sa kanila na nagdulot ng maraming nasawi. May isa pang bagay na hindi maisip ni Collison. Sa pagkakaalam niya, ang mecha na ito ay katatapos lang na-develop at hindi pa gaanong ginagamit sa militar. Ilang mga espesyal na puwersa lamang ang nagsimulang magbigay ng kasangkapan dito, at ang mga espesyal na puwersang ito ay pawang mga elite at ang mga pinakapinagkakatiwalaang tao ng Fiery Wind Nation. Gayunpaman, ang mecha na ito ay lumitaw na ngayon sa kampo ng kaaway at inaatake sila. Ito ay isang problema. Paano nakalabas ang mecha na ito? Sino ang nag-leak ng mecha na ito?
Ang taong iyon ay magiging makasalanan ng Fiery Wind Nation. Gayunpaman, ang problema ngayon ay malinaw na hindi tungkol sa kung sino ang nagkasala. Ang problema ngayon ay sirain ang dalawang mecha na ito na ng ahas na pumasok. Kung hindi, siya ay nasa panganib. Gayunpaman, nagpaputok na sila ng maraming firepower, kaya ang mga tropa ng Fen Nation sa ibang mga lugar ay nakadama ng kaunting pressure kaysa dati. Gayunpaman, wala pa rin silang magawa sa dalawang mecha na iyon. Hindi, wala silang magawa sa mecha na yun. Dahil ang iba pang mecha ay nagtatago sa likod ng mecha sa harap, hindi ito masyadong napinsala. Kung ikukumpara sa mecha sa harap, ang mecha sa likod ay mas mahina sa mga tuntunin ng parehong depensa at pag-atake. Gayunpaman, ang isang mecha lamang na ito ay sapat na upang bigyan sila ng sakit ng ulo. Sa oras na ito, si Bernard, na nasa kampo ng Fen Nation, ay nakatingin din. Kina Huang Feng at Alvin na may pagtataka at pag-aalalang ekspresyon. Nang masugitan si Alvin at bumagsak sa lupa, labis na nag-alala si Bernard. Gayunpaman, napakalayo niya kay Alvin. Gustuhin man niyang iligtas siya ay hindi niya magawa. Siyempre, kahit sumugod siya, wala siyang magagawa mag-isa. Sa karamihan, ipapadala lang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Buti na lang at naging maayos naman si Alvin sa huli. May dumating para iligtas siya. Muli siyang tumayo at bumalik sa labanan. Gayunpaman, bago tuluyang makapagpahinga si Bernard, nakita niyang sumunod si Alvin sa mecha na nagligtas sa kanya at umalis sa hukbo para sumugod patungo sa kampo ng kalaban. Nakita ni Bernard ang sitwasyong ito at muling kinabahan. Baliw ba itong dalawang ito? Nililigawan ba nila si kamatayan? Nag-aalalang bulong ni Bernard sa sarili. Bagamat hindi tumutol si Bernard kay Alvin na mag-pilot ng mech para lumaban sa front line at suportado pa niya ito, hindi ibig sabihin na gusto niyang makita si Alvin na naghahanap ng kamatayan. At ngayon, si Alvin ay sumusugod sa kampo ng kalaban. Sa kanyang opinyon, ito ay isang kilos na pagpapakamatay. Hindi maisip ni Bernard kung bakit ganoon ang desisyon ni Alvin. Marahil ay may kinalaman ito sa mecha na nasa harapan niya. Ang sumunod na nangyari ay nanlaki ang mata ni Bernard sa gulat. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa kanyang harapan dahil hindi nasaktan ang dalawang mecha sa harap ng walang habas na pambobomba ng kalaban. Papalapit pa rin sila sa base camp ng kalaban. Anong nangyayari? Gulat na bulong ni Bernard sa sarili. Nakikita niya na ang tunay na makapangyarihan ay hindi ang kanyang alagad na si Alvin. Bagamat medyo makapangyarihan si Alvin, ang mecha ni Huang Feng ang talagang gumanap ng papel. Masyadong kamangha-mangha ang defensive performance ng mecha ni Huang Feng. Nagawa nitong manatiling hindi nasaktan kahit na matapos ang naturang pag-atake. Anong klaseng mecha ito? Gayunpaman, ayon sa pangunawa ni Bernard, kahit anong uri ng mecha ito, imposibleng magkaroon ng ganoong nakakatakot na defensive na kakayahan. Ito ay malayo sa kanyang pagkaunawa. Baka kaya nila, biglang umusbong sa puso ni Bernard ang ganitong mga inaasahan. Nang makita niya sina Huang Feng at Alvin na patungo sa kampo ng kalaban, nahulaan na ni Bernard ang kanilang mga iniisip. Halatang naghahanda sila para isagawa ang operasyon ng pagputol ng ulo. Si Bernard ay hindi optimistiko tungkol sa operasyong ito noon, ngunit ngayon, matapos makita kung gaano kahanga-hanga ang mecha ni Huang Feng, bigla siyang may mga inaasahan sa kanyang puso. Habang palapit sina Huang Feng at Alvin sa core ng kampo ng kalaban, palaki ng palaki ang mga inaasahan ni Bernard sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi lang sina Collison at Bernard ang nagbigay pansin kina Huang Feng at Alvin. Maraming tao ang nakatutok sa kanila. Ang kanilang mga iniisip ay katulad ni Collison at Bernard. Sa simula, inakala nilang lahat na sina Huang Feng at Alvin ay nililigawan si kamatayan. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, palapit ang dalawa ng hindi nalipol. Unti-unting nagbago ang iniisip ng lahat. Kabanata 3037. Tigilan mo sila. Pigilan mo sila para sa akin. Panipi. Pakiramdam ni Collison ay nababaliw na siya. Nagutos na siya sa napakaraming tao na sabay na umatake sa dalawang mecha, ngunit hindi pa rin nila napigilan ang pagsulong ng dalawang mecha. Patuloy ang paglapit ng dalawang mecha sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng pag-ulan ng bala. Dahil buo ang loob niya at hindi inisip na mabibigo siya, at dahil gusto niyang gumanap ng maayos sa harap ng kanyang mga nasasakupan,
hindi sinasadya ni Collison na itago ang kanyang posisyon. Sa katunayan, sumugod pa siya sa harapan. Malaki ang tiwala niya na sa napakaraming sundalo sa paligid niya, sapat na kung mapipigilan ng Fen Nation ang kanilang mga pag-atake. Wala silang kakayahan na lumaban. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na siya ay mali. Masyado siyang kumpiyansa. Hindi lamang hinarang ng hukbo ng Fengli Nation ang kanilang mga pag-atake, ngunit mayroon din silang sapat na kakayahan upang makabawi. Bukod dito, medyo mabangis ang counterattack at sumugod na sa harapan ng kanyang posisyon. Sa ilalim ng nakakabaliw na utos ni Collison, ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation ay nagpatuloy sa pagtaas ng intensity ng kanilang mga pag-atake kina Huangfeng at Alvin. Nag-form pa ng lambat ang mga naglilipad na bala sa harap nilang dalawa. Kung ordinaryong mecha lang, baka hanggang ngayon ay hindi na ito makakapit. Gayunpaman, malinaw na iba ang mecha ni Huangfeng. Bagamat hindi ito naiiba sa iba pang mga mecha sa ibabaw, ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong mecha. Nang makitang walang magawa ang long-range firepower kina Huangfeng at Alvin, mabilis na inutusan ni Collison ang mga mecha sa kanyang tagiliran na sumugod kina Huangfeng at Alvin. Gusto niyang makisali sa isang malapit na labanan sa pagitan ng mga mecha at kubkubon ang mga mecha na pinamamahalaan nina Huangfeng at Alvin. Nang makita ang mga mecha na nagmamadaling palapit sa kanya, ngumiti si Huangfeng sa mecha control room at hindi ito isinasapuso. Mauna na ako, tapusin mo sila, sabi ni Huangfeng kay Alvin. Okay, walang kagatol-gatol na sabi ni Alvin. Pagkatapos ng panahong ito ng pagtutulungan, labis na hinangaan ni Alvin si Huangfeng. Alam din niya ang pagitan nilang dalawa. Sa harap ng sitwasyong ito, si Huangfeng lang ang makakahawak nito. Kung nagmamadali siya, baka mapatay siya agad. Sa makatuwid, ang pagtatago sa likod ni Huangfeng upang tapusin siya ay ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Hinarap ni Huangfeng ang mga mecha na nagmamadaling palapit sa kanya. Sa halip na umatras ay sumugod din siya sa kanila. Dapat itong malaman na ang mga mecha ay patuloy na nilagyan ng mga pangmatagalang armas. Parehong malakas ang kanilang malalapit na pag-atake. Kung tutuusin, gawa sa metal ang kanilang mga katawan. Sila ay matatag, may malakas na depensa, at may sapat na lakas. Sa isang suntok, mapapaflat nila ang isang armored vehicle nang walang problema. Ito ang plano ni Collison ngayon. Nalaman niyang wala nang magagawa ang mga long-range na armas sa mecha ni Huangfeng, kaya naghanda siyang gumamit ng 100 mecha para palibutan ang mecha ni Huangfeng ng malapitan. Dapat malaman na ang depensa ng control room ng isang mecha ay napakahina. Sa mga pangmatagalang pag-atake, maaaring sadyang protektahan ni Huangfeng ang lugar na iyon, ngunit kung ito ay malapit na labanan, maaaring hindi maprotektahan ni Huangfeng ang lugar na iyon. Gayunpaman, ang plano ni Collison ay nakatadhana na mabaygo. Ang dahilan kung bakit malakas ang depensa ng mecha ni Huangfeng ay hindi dahil sa mecha mismo, ngunit dahil nag-set up si Huangfeng ng defensive formation sa ibabaw ng mecha. Pinalibutan ng defensive formation na ito ang buong mecha, kabilang ang control room. Sa makatuwid, masasabing walang kahinaan ang mecha ni Huangfeng. Siyempre, hindi ito alam ni Collison, at hindi rin nagmamadali ang mga mecha patungo kay Huangfeng. Matapos ang mechas ng magkabilang panig ay malapit na, tumigil ang malayo ang pag-atake kay Huangfeng ng panig ng Firewind Nation. Lumiko sila para salakayin ang iba pang tropa ng Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, ang mecha ni Huangfeng ay napapalibutan na ngayon ng mga mecha mula sa Firewind Nation. Kung patuloy nilang aatakihin ang mecha ni Huangfeng mula sa malayuan, posibleng walang mangyayari sa mecha ni Huangfeng, ngunit ang sarili nilang mecha ay masisira. Bukod dito, napatunayan ng mga nakaraang katotohanan na walang silbi ang mga pangmatagalang pag-atake laban sa mecha ni Huangfeng. Bang! Matapos mapalapit ang mechas ng magkabilang panig, nakontrol ni Huangfeng ang kanang braso ng mecha at naghagis ng suntok. Tinamaan nito ang isa sa mga mecha ng Firewind Nation, at agad na pinalipad ng malaking puwersa ang mecha ng Firewind Nation na iyon. Gayunpaman, malinaw na mayroong higit sa isang mecha ng Firewind Nation na nakapalibot kay Huangfeng. Matapos ipadala ang isa sa kanila na lumipad, ang mecha ni Huangfeng ay tinamaan din ng 3 iba pang mecha ng sabay. Gayunpaman, ang sitwasyon na inaasahan ng lahat na makita ang mecha fly ni Huangfeng ay hindi nangyari.
hindi naman nasira ang mecha ni Huang Feng. Nakita pa ng mga operator sa mecha ng Firewind Nation ang mahinang ripples nang tumama ang kanilang mecha sa mecha ni Huang Feng. Agad na na-neutralize ng mga mahinang alon na iyon ang lakas ng kanilang mga pag-atake. Anong nangyayari? Hindi makapaniwalang sabi ng isang mecha operator. Di asterisk man it, gusto ko din malaman. Sabi ng isa pang tao sa naguguluhan at galit na tono sa pamamagitan ng tagapagbalita. Tungkol sa ganitong sitwasyon, medyo hindi nila ito kayang tanggapin. Gaano man kalakas ang depensa ng mecha ni Huang Feng sa ibabaw, kapag silang tatlo ay sabay-sabay na umatake, dapat nilang mapalipad ang mecha na iyon o matamba man lang ito. Wala itong kinalaman sa depensa. Malakas ang depensa dahil hindi nila masira ang ibabaw ng mecha. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na tanggapin na hindi nila matatalo ang mecha ni Huang Feng. Dapat itong malaman na ang mecha na kanilang pinaandar ay may malaking halaga ng kapangyarihan sa pag-atake. Imposibleng hindi nila matalo ang mecha ni Huang Feng. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap nila. Hindi man nila matanggap, wala silang magagawa. Akin na. Matapos ipadala ni Huang Feng ang mecha na iyon na lumilipad, lumingon siya sa kabilang mecha at nakangiting sinabi, "My turn." Natural na hindi marinig ng mga tao sa mecha ang sinabi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay alam na nila kung ano ang gagawin ni Huang Feng. Nakita nila ang mecha ni Huang Feng na nagtaas ng kamao at sumuntok sa isang mecha na tulala pa rin. Ang suntok na ito ay tumama sa control room ng mecha. Agad na nabasag ang panlabas na ibabaw ng mecha na iyon. Natakot ang operator ng mecha sa loob at direktang sinuntok ang mecha ni Huang Feng. Agad na pinalipad ang mecha. Ang operator sa loob ay direktang pinatay din ni Huang Feng. Nang makita ito, ang natitirang mecha mula sa Firewind Country ay hindi nang ahas na mataranta o mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Mabilis silang nagpatuloy sa pag-atake kay Huang Feng ng magkasama. Hindi sila naniniwala na sa sobrang dami nila at sa napakaraming mecha, wala silang magagawa kay Huang Feng. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Bagamat marami silang mga tao, talagang hindi sila mapapantayan ni Huang Feng. Kabanata 3038. Ang biglaang paglitaw ng mecha fighting sa larangan ng digmaan sa pagitan ng Firewind Nation at Wind Nation ay nakakuha ng maraming atensyon. Maraming sundalo ang naakit sa eksena. Pagkatapos, nakita nila ang isang solong mecha mula sa Fengfan Country na nagpapadala ng maraming mecha mula sa Firewind Country na lumilipad sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang mecha ng Fengfan Country ay hindi maaaring mapahamak. Siyempre, si Alvin, na sumusunod sa likod ni Huang Feng, ay hindi rin idle. Naalala niya ang mga salita ni Huang Feng at ginawa ang huling suntok sa isang napapanahong paraan. Sa pagtutulungan ni Huang Feng at Alvin, ang mga mecha mula sa Fiery Wind Country na sumugod sa dalawa ay mabilis na nawasak. Ang ilan sa kanila ay pinatay pa ang kanilang mga operator. Paano magiging ganito? Paano sila magiging napakalakas? Si Collison, na kanina pa nakatitig sa eksena, ay hindi matanggap ang katotohanan ito. Sa simula, puno siya ng kumpiyansa nang magpadala siya ng napakaraming mecha para kabkuban sina Huang Feng at Alvin. Gayunpaman, nahulog ang kanyang mga kalkulasyon. Hindi lang sina Huang Feng at Alvin ang hindi nasaktan ng kanyang mecha, ngunit madali rin silang napatay ng dalawa. Hindi lang iyon, pagkatapos makipag-usap sa mga mecha na iyon, si Huang Feng at Alvin ay patuloy na sumugod sa kanya. Nang makita ito, agad na natarante si Collison at sumigaw, "Tigilan mo sila, tigilan mo sila." Kung sa ibang pagkakataon, walang pakialam si Collison kung dalawang mecha lang ang gustong sumugod para patayin siya. Sa kanyang opinyon, ito ay ganap na panliligaw sa kamatayan. Gayunpaman, iba na ngayon. Ngayon lang niya nasaksihan ang kapangyarihan ng mga mecha na pinatatakbo nina Huang Feng at Alvin. Kaya naman, kahit na maraming tao ang nakapaligid sa kanya sa mga oras na ito, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa at takot pa rin. Sa oras na ito, ang mga tropang dinala ni Collison ay walang pakialam sa ibang mga tao mula sa Fengfan Country. Sa ilalim ng utos ni Collison, karamihan sa kanila ay ibinalik ang kanilang lakas upang salakayin sina Huang Feng at Alvin. Sa harap ng napakaraming pag-atake, kahit na ang mecha ni Huang Feng ay may defensive formation sa ibabaw, mahirap itong kumapit.
Isa pa, walang defensive formation ang mecha ni Alvin para tulungan siyang palakasin ang defensive ability ng mecha. Bagamat nakaharang si Huang Feng sa harapan, hindi niya mapigil ang harangan ang nakapalibot na 360 degrees. Sa makatuwid, pagkatapos na higit pang palakasin ng kaaway ang kanilang mga pag-atake, nagsimulang magdusa ng pinsala ang mecha ni Alvin. Mauna ka na. I don't think I can hold on until we get there. I will only be a burden to you if I go over, sabi ni Alvin kay Huang Feng. Si Alvin ay hindi natatakot sa kamatayan. Nakita niya na sadyang hinaharangan ni Huang Feng ang pinsala para sa kanya, kaya binagalan niya ang kanyang pagsulong. Kung hindi siya susunod, ang pag-usad ni Huang Feng ay magiging mas mabilis at mas maginhawa. Okay lang, sumama ka sa akin, sabi ni Huang Feng. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Dahil doon, huminto si Huang Feng at muling inayos ang porma sayon sa gitna ng pag-ulan ng mga bala. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nag-ayos ng mas malakas na defensive formation para sa kanyang sarili, kundi nag-ayos din siya ng isa sa ibabaw ng mecha ni Alvin. Ang halaga ay gumastos siya ng maraming pera kapalit ng pinakamataas na antas ng mga Spirit Stone. Buti na lang at nagtago siya sa control room ng mecha para ayusin ang formation. Hindi siya makikita ng sinuman sa labas at hindi maaabala sa mga pag-atake. Okay, let's go, sabi ni Huang Feng kay Alvin pagkatapos ayusin ang formation. Tumingin si Alvin sa unahan at tumingin kay Huang Feng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagsulong. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang magtago sa likod ni Huang Feng. Naisip na niya ito, kung siya ay namatay, gayon din. Ito ay mas mabuti kaysa sa antalahin si Huang Feng. Kung wala ang kanyang pasanin, ang bilis ni Huang Feng ay magiging mas mabilis at mas madali para sa kanya na ipagpatuloy ang pagpatay. Nang lumabas si Alvin mula sa likuran ni Huang Feng, nakatagpo siya ng mas maraming malalakas na pag-atake. Sa harap ng gayong siksik na pag-atake, desperado si Alvin. Nakalimutan pa niyang mag-counterattack. Alam niyang sa defensive ability ng kanyang mecha, hindi ito makakatagal sa harap ng ganoong pag-atake. Baka sa susunod na segundo ay masira ang kanyang mecha at hindi na niya matakasan ang kapalaran ng kamatayan. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Alvin. Noong una siyang nagboluntaryong lumahok sa operasyong ito, handa na siyang mamatay sa larangan ng digmaan. Pakiramdam niya ay wala siyang pinagsisisihan dahil nagawa niyang mag-operate ng mecha at makipaglaban sa isang teammate na hindi niya kilala ngunit medyo malakas sa pinakahuling sandali. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigilan si Alvin. Ang mga pag-atake na iyon ay gumawa ng mga tunog ng clanging nang matamaan ang kanyang mecha. Gayunpaman, ang mga pag-ataking ito na dapat sana ay sumira sa kanyang mecha ay hindi nakamit ang anumang praktikal na epekto. Hindi nasira ang kanyang mecha at nakaupo pa rin siya sa mecha, safe and sound. Anong nangyayari? Nagtataka si Alvin sa kanyang puso. Bilang isang sundalo na alam ang tungkol sa mga armas at mecha, nahirapan si Alvin na ipaliwanag ang kanyang nakita. Nawasak dapat ang mecha niya, pero bakit ayos lang? Bakit natulala ka? Bilasan mo na. Habang tulala si Alvin, hinimok siya ni Huang Feng sa pamamagitan ng communicator. Dahil si Huang Feng ang nag-set up ng formation sa loob ng mecha, wala siyang paraan para ayusin ang formation sa paligid ng mecha ni Alvin. Kaya naman, kung gusto niyang maging mabisa ang mecha, maaari na lamang niyang hayaan ang mecha ni Alvin na sundan siya sa lahat ng oras at huwag masyadong malayo. Okay. Nag-react naman si Alvin. Hindi na niya inisip ang mecha. Anuman ang dahilan ng sitwasyong ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Hindi siya magiging pabigat kay Huang Feng at hindi siya papatayin dito. Ang kinalabasan na ito ay hindi maaaring maging mas mahusay. Ang dalawang mecha na may defensive formations ay umaksyon patungo sa posisyon ni Collison. Sa harap ng sitwasyong ito, wala nang magagawa si Collison maliban sa maging mas baliw at mas matakot. Ang dalawang mecha sa kanyang larangan ng pangitain ay tila may di magagapi na depensa na hindi man lang masisira. Sa katunayan, kahit na ang defensive formation ni Huang Feng ay makapangyarihan, hindi ito magagapi. Pagkatapos makatanggap ng sapat na pag-atake, ito ay mawawasak. Sa makatuwid, gustong patayin ni Huang Feng ang kanyang target bago masira ang kanyang defensive formation.
Sa katunayan, hindi ito mahirap para sa kanya at kay Alvin. Malamang ay masyadong confident si Collison sa kanyang posisyon sa gitna ng battlefield. Sa oras na nag-react siya at gustong tumakas, huli na ang lahat. Boom! Boom! Sa ilalim ng desperadong tingin ni Collison, ilang mga bala ang tumama sa pansamantalang command post na kinaroroonan niya. Ang tila nakakabaliw na operasyon ng pagpugot nina Huang Feng at Alvin ay nagtagumpay sa ilalim ng pagbabantay ng maraming sundalo sa magkabilang panig. Ito, talagang nagtagumpay. Nang makitang personal niyang sinira ang posisyon ng pinuno ng kalaban, hindi makapaniwala si Alvin saglit. Kabanata 3039. Sa simula ng operasyon ng pagpugot ng ulo, hindi gaanong umaasa si Alvin dahil pakiramdam niya ay napakahirap ng misyon na ito at imposibleng magtagumpay. Ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation ay hindi mga hanggal at hindi pinapanood ang pag-atake sa kanilang commander. Noong panahong iyon, pumayag si Alvin na lumahok sa operasyong ito kasama si Huang Feng dahil handa siyang mamatay. Gusto niyang lumaban kasama si Huang Feng para ipakita ang moral ng Fengli Nation. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alvin na magtatagumpay ang kanilang operasyon. Bukod dito, hindi lamang ito nagtagumpay, ngunit hindi rin siya nagdusa ng anumang pinsala. Kung ang mech niya o ang sarili niya, pareho silang hindi nasaktan hanggang ngayon. Tiyak na hindi inaasahan ni Alvin ang ganoong resulta. Hindi kaya totoong bala ang ginamit ng mga sundalo ng Fiery Wind Nation kundi paputok. Halata namang imposible. Alam din ni Alvin ang defensive capabilities ng kanyang mech. Sa ilalim ng ganitong puro pag-atake, imposibleng kumapit siya hanggang ngayon. Gayunpaman, ang totoo ay maayos pa rin siya. Anong nangyayari? May kinalaman ba ito sa mech sa harap? Napatingin si Alvin sa mech na nasa harapan niya na may pagdududa at gulat. Ang kumokontrol sa mech ay si Huang Feng. Walang ibang maisip na dahilan si Alvin at tanging si Huang Feng lang ang naiisip. Pagkatapos ng lahat, ang mekanismo ni Huang Feng ay ganap na maayos. Bukod dito, natalo siya ng mga tropa ng Fiery Wind Nation dati. Gayunpaman, mula nang makilala niya si Huang Feng, hindi na muling nasugatan ang kanyang mech. Sa makatuwid, napakataas pa rin ang posibilidad ng insidenteng ito na nauugnay kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi maisip ni Alvin kung paano ito ginawa ni Huang Feng kahit gaano pa niya kahirap ang kanyang utak. Bakit natulala ka? Bilasan mo. Habang natulala si Alvin, ginaisang siya ni Huang Feng. Okay. Agad namang tumugon si Alvin pagkatapos niyang bumalik sa katinuan. Bagamat napatay ang commander ng kalaban, hindi pa tapos ang labanan. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Fiery Wind Nation. Hindi sila madaling gumuho. Kahit wala ang kanilang commander, lumalaban pa rin sila para protektahan ang kanilang teritoryo. Bukod dito, may isa pang koponan ng Fiery Wind Nation sa likod nila. Ang mga tropa ng Fengli Nation ay malayo sa pagiging ganap na wala sa panganib. Nagpatuloy ang labanan. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Huang Feng at Alvin ay nagpalakas ng moral ng mga tropa ng Fengli Nation. Sa oras na ito, hindi na sila nasaroon ng loob sa pagkakatuklas at punong-puno ng fighting spirit. Sa kabilang banda, medyo mababa ang moral ng hukbo ng Firewind Nation. Ang kanilang commander ay pinatay ng kabilang partido sa ilalim ng matinding proteksyon. Ito ay isang malaking dagok sa kanila, na naging sanhi ng pagkawalan ng kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Kung hindi dahil sa sarili nilang bansa ito, at kung hindi sa likod nila ay may team galing sa sariling bansa, baka nasira at tumakas na ang iba sa kanila. Ano? Napatay si Collison. Nagulat si Alex, na kanina pa nakatutok sa sitwasyon sa likuran, nang mabalitaan niyang pinatay si Collison. Si Collison ay talagang walang kwenta sa paningin ni Alex. Gayunpaman, kahit na ang isang walang kabuluhan ay may ilang kakayahan. Bukod dito, mayroong isang malaking bilang ng mga tropa sa paligid ng Collison. Masasabing napakaligtas ni Collison. Matalo man sila sa huli, gaya ng naisip ni Alex, dapat maging maayos si Collison. Gayunpaman, ang katotohanan ay napatay si Collison. Napatay siya ng dalawang meka ng kaaway sa ilalim ng mabigat na proteksyon. Masyadong hindi kapanipaniwala ang ganoong bagay. Yes, my lord. Masyadong kakaiba ang performance ng dalawang meka na iyon. Sa kabila ng hindi mabilang na pag-atake,
ang dalawang mecha na iyon ay ganap na hindi nasaktan. Patuloy silang umabant at tuluyang napatay si Sir Collison, sabi ng assistant ni Alex. Kakaiba talaga ang dalawang mecha na iyon. Alam din ni Alex, na kanina pa nakatutok sa sitwasyon sa harapan, ang tungkol sa dalawang mecha. Gayunpaman, una niyang naisip na ang dalawang mecha ay bahagyang mas malakas kaysa sa iba pang mga mecha sa mga tuntunin ng depensa. Kahit gaano pa sila kalakas, masisira pa rin sila. Hindi niya inaasahan na ang dalawang mecha ay talagang magpapatuloy hanggang sa huli at matagumpay na mapapatay si Collison. Sir, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng deputy. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Alex sa larangan ng digmaan na nasa harapan niya, na mabangis pa rin, at sinabing, syempre dapat tayong sumulong. At kunin ang posisyon ni Collison. Sinalakay na ng mga tao ng fan country ang pintuan natin. Pwede ba natin silang gawin ayon sa gusto nila? Sa simula, hindi sumuko si Alex sa pag-atake sa hukbo ng fan country. Kung hindi, hindi na siya nanatili dito sa halip na umalis. Bagamat mababa ang tingin niya kay Collison, pareho ang iniisip niya kay Collison. Iyon ay, upang sirain ang hukbo ng bansang tagahanga na sumalakay sa kanilang bansa. Ngunit, ang dalawang mecha na iyon. Ang magiting na pagganap ng dalawang mecha ay halatang nag-iwan ng malalim na impresyon sa representante. May naramdaman pa siyang takot sa kanyang puso. Ayos lang, dalawang mecha lang. Kahit napakalakas at kakaiba, hindi nila mababago ang sitwasyon sa battlefield, ani Alex. Order the troops to advance. I think that Collison's people will not be able to hold on. We can't let the fan country's army through. Oo, sir. Tumugon ang deputy at naghanda na umalis. Teka, sa oras na ito, tinawag siya ni Alex, bagaman hindi sapat ang dalawang mecha na iyon para baguhin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, mahirap sabihin na hindi na nila susubukan ang isa pang assassination. Kaya, kailangan nating gumawa ng ilang paghahanda. Anong paghahanda? Magpalat ka ng damit pangkaraniwang sundalo. Isa pa, hindi na ako makakatagal pa sa command ship na ito. Sa hinaharap, huwag muna tayong magkita-kita at makipag-usap sa pamamagitan ng communicator, ani Alex. Sir, kailangan bang gawin ito? Bagamat medyo natakot ang deputy sa dalawang mecha, naramdaman din niyang medyo samobra na ang mga kinikilos ni Alex. Kailangan, sabi ni Alex, we can't let them discover our command system. Kung hindi, malaki ang posibilidad na sundan natin ang yapak ng idiot na si Collison na iyon. Opo, sir. Dahil nakapagdesisyon na si Alex, natural na walang tutol ang kanyang adjutant at agad na tinupad ang kanyang utos. Tapos gumalaw ulit yung tropa ni Alex na kanina pa nakatingin sa likod. Kasabay nito, nawala si Alex at ang ilan pang commander sa kanilang command ship. Kabanata 3040. Ang hukbo ng Fender Nation ay walang oras na magpahinga. Matindi pa rin silang nakikipaglaban sa hukbo ni Collison nang dumating ang pangkat ni Alex at mabilis na sumama sa labanan. Bagay talaga itong si Alex, bulong ni Huang Feng sa sarili nang makita ang sitwasyon. Nang dumating si Collison kasama ang kanyang mga tauhan, agad na binitawan ni Alex ang kanyang posisyon ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi siya nakarating sa malayo. Nang makita niya na ang koponan ni Collison ay natalo at ang hukbo ng Fender Nation ay pagod na sa pagkatalo, muli niyang dinala ang kanyang mga tauhan at hindi na binigyan ng pagkakataon ang hukbo ng Fender Nation na makahinga. Siyempre, hindi basta-basta papanoorin ni Huang Feng ang pagkatalo ng hukbo ng Fender Nation. Kung hindi, mawawalan ng saysay ang ginawa niya noon. Sa makatuwid, pagkatapos sumali sa labanan ang koponan ni Alex, ipinagpatuloy ni Huang Feng ang pakikipaglaban sa tabi ni Alvin. Dapat ba tayong gumawa ng isa pang pagpatay? Excited na tanong ni Alvin. Adik ka ba sa pagpatay? Tumawa si Huang Feng. Nahiyang ngumiti si Alvin. Adik talaga siya dito. Bagamat ang proseso ngayon ay mapanganib, ito ay lubhang kapanapanabik. Bukod dito, kung ito ay magtagumpay, ito ay magiging malaking tulong sa kanilang panig. Bilang karagdagan, hanggat nasa tabi niya si Huang Feng, pakiramdam niya ay hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Sa makatuwid, interesado siya sa isa pang pagpatay. Gusto ko, sabi ni Huang Feng, ngunit maaaring medyo mahirap sa pagkakataong ito.
Tiyak na alam ni Huang Feng kung gaano kalaki ang mga benepisyo ng isang matagumpay na operasyon ng pagputol ng ulo at kung paano ito makakaapekto sa larangan ng digmaan. Natural na gusto niya itong gawin muli. Kung ito ay magtagumpay, ang hukbo ng Fender Nation ay mas mababa ang presyon. Hindi magiging mahirap para sa kanila na kumapit hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, ang pagpatay sa pagkakataong ito ay hindi magiging madali. Anong mali? Tanong ni Alvin. Dahil hindi namin makumpirma ang posisyon ng commander ng kalaban, sabi ni Huang Feng. Hindi ba nandoon ang command ship nila? Dapat nandyan ang commander, sabi ni Alvin habang tinuturo ang malaking barkong pandigma sa unahan. Ang sukat ng isang command ship ay karaniwang mas malaki kaysa sa isang ordinaryong barko. Ito rin ay mas advanced, kaya hindi masyadong mahirap na kilalanin ito sa larangan ng digmaan. Siyempre, siguradong maraming escort ship na malapit sa command ship. Ang mga barkong ito ay umiral upang protektahan ang command ship mula sa pag-atake. Gayunpaman, naniniwala si Alvin na hanggat payag si Huang Feng, kahit na may mga escort ship na iyon, hindi imposible para sa kanila na patayin ang commander. Kaya lang mas delikado ito kaysa sa naunang pagtatangkang pagpatay. Wala siya doon, sabi ni Huang Feng. Paano mo nalaman? Curious na tanong ni Alvin. May sarili akong paraan. Sinabi ni Huang Feng, mas matalino ang commander na ito kaysa sa nauna. Alam niya kung paano itago ang sarili niya, kaya imposibleng patayin natin siyang muli. Ipinadala na ni Huang Feng ang green-nosed bug nang dumating ang team ni Alex. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang target na hinahanap niya sa command ship. Kitang-kita na napakatalino ng commander ng kalaban at nauna ng kumilos. Bukod dito, hindi mahanap ni Huang Feng ang sinuman sa iba pang mga barko na may halatang katangian ng isang commander. I see. Anong gagawin natin ngayon? Bagamat hindi alam ni Alvin kung gaano katiyak si Huang Feng, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Dahil sa mga naunang aksyon ni Huang Feng, nagtiwala si Alvin sa kanya ng walang kondisyon. Ngayon na, tumingin si Huang Feng sa lalong buhay at malupit na larangan ng digmaan at sinabi, maaari lang tayong lumaban tulad ng iba ngayon. Tumingin din si Alvin sa battlefield at sinabing, okay. Bagamat hindi nila mapatay ang commander-in-chief ng kaaway, ang pagpatay sa mga kaaway sa larangan ng digmaan ay pareho. Hanggat nakapatay sila ng isa pang kaaway, mas ligtas sila dito. Bagamat hindi ito kasing epektibo ng direktang pagpatay sa commander-in-chief, ito ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. Pagkatapos, sina Huang Feng at Alvin ay sumali sa labanan. Sa proteksyon ng hanay, ang dalawa ay sumugod sa gitna ng larangan ng digmaan tulad ng dalawang super killing machine, pinatay ang mga nakapaligid na sundalo ng Firewind Nation at naging sanhi ng pagkawala ng kanilang mga helmet at armor, na nagdusa ng matinding pagkalugi. Gayunpaman, gaya ng naisip ni Alex, gaano man kalakas sina Huang Feng at Alvin, dalawa lang silang mecha. Bagamat kaya nilang pumatay ng maraming sundalo ng Firewind Nation, limitado ang kanilang epekto sa larangan ng digmaan. Ang kaliskis ng tagumpay sa larangan ng digmaan ay nagsimulang tumugilid sa pabor ng Firewind Nation. Sa oras na ito, dumating ang mga tao ng Firewind Nation mula sa Newcastle. Sumugod sila matapos malaman na pinaslang si Collison. Pagdating nila ay agad nilang tinipon ang mga taong dinala ni Collison. Noong una, pagkatapos mamatay si Collison, ang mga taong ito ay na-recruit ni Alex. Bagaman hindi sila orihinal na nasa ilalim ng utos ni Alex, wala silang commander ngayon at parang isang piraso ng maluwag na buhangin. Sa oras na ito, nagpakita si Alex at may mag-utos sa kanila. Ito ang nagparamdam sa kanila na nakahanap sila ng gulugod. Bukod dito, si Alex ay orihinal na commander ng Firewind Nation, kaya walang masama sa pagtanggap sa kanyang pamumuno. Sa makatuwid, matagumpay na naging mga subordinate ni Alex ang mga tao ni Collison. Gayunpaman, ngayong dumating na ang mga tao ng Newcastle, natural nilang inalis ang pamumuno ni Alex sa mga taong ito. Ito ay hindi magandang bagay para kay Alex. Sa simula, maaari siyang mag-utos ng mas maraming tao. Bukod dito, maaari niyang hayaan ang mga tao ng Newcastle na maningil sa harapan bilang kumpay ng kanyan upang ang kanyang mga tao ay makapag-ani. Ito ay isang napakagandang sitwasyon para sa kanya. Gayunpaman, ngayong inalis na ng mga tao sa Newcastle ang mga taong iyon,
natural na hindi nasisiyahan si Alex, ngunit hindi niya ito maipahayag. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay mga tao ng Newcastle. Kahit na hindi siya pumayag, ang mga taong iyon ay aalisin sa huli. Gayunpaman, ang higit na ikinadismaya ni Alex ay hindi lamang inagaw ng mga taga Newcastle ang mga taong iyon, ngunit sinisiri nila siya sa pagkamatay ni Collison. Pakiramdam nila ay siya ang naging sanhi ng pagkamatay ni Collison at kailangan niyang pasanin ang malaking responsibilidad para dito. Kalokohan! Ito ay katawa-tawa, galit na sabi ni Alex nang marinig ang balita. Kahit na siya ay talagang isang bystander, ito ay malinaw na si Collison ang gustong maningil sa harapan. Kung siya ay lumagpas, Collison ay iisipin na siya ay sinusubukan na nakawin ang kanyang kredito at hindi siya hahayaang makalapit sa lahat. Ngayon, ang basurang iyon ay hindi nagawang sirain ang hukbo ng Windwind Nation. Sa halip, siya ang naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan at sinisipa ito sa kanya. Paanong hindi magagalit si Alex? Siyempre, hindi natakot si Alex na kasuhan siya ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang magkabilang panig ay hindi sa parehong panig. Maraming mga salungatan sa pagitan ng dalawang panig, kaya hindi siya natatakot na ma-target. Gayunpaman, ang mga aksyon ng kabilang panig ay nakaramdam siya ng pagkasuklam.